Magandang buhay! Welcome po dito sa Myra's Home Cooking. Ngayon ay gagawa tayo ng tinapay. Pandimongo po yung gagawin natin. Super soft and fluffy. Tingnan nyo naman. Kahit isang oras na, ganun pa rin, malambot pa rin yung ating ginawang pandimongo. So, napakadali lang po itong gawin at napakasarap. So, hindi na natin kailangan pang bumili sa bake shop. Unang-una ay gagawa muna tayo ng red mung bean paste. Ito na po. So, binabad ko na po ito ng overnight. So, lulutuin lang natin. Maglagay lang ng katamtamang tubig, mga about 1 and 3/4 cups. At lutuin lang natin hanggat sa lumambot. At pag naluto na, ay palamigin muna natin. At gamit itong ating stick blender o yung blender, ay ipipuree muna natin itong ating mung bean. Ayan po, pag naging smooth na po ay pwede na po yan. At saka ibalik na natin ulit sa stove at lutuin. So, lalagyan din natin ng sugar, pampatamis. Depende na po sa inyo kung gaano po kadami yung ilalagay yung sugar. At para ma-creamy ay naglagay din tayo ng condensed milk. So, mga about 2 tablespoon lang po yung nilagay natin. At pagkatapos ay paghalu-haluin lang natin ng maigi. Lutuin sa napakamahinang apoy para hindi naman masunog itong ating bean paste. Pag ganito na po ka-thick ang consistency ng ating bean paste ay pwede na po ito. Hanguin na natin at ilipat dito sa isang bowl at palamigin. At nilagay ko muna sa fridge ng ilang oras. At pagkatapos ay umpisahan na natin gawin itong ating dough para sa ating pandimongo. So paghaluin lang sa isang mixing bowl ang ating all-purpose flour or bread flour. Bread flour nga pala yung ginamit ko. So maglagay tayo ng konting asin, sugar at saka instant dry yeast. So paghalu-haluin lang natin. At idagdag na natin itong ating unsalted butter. And 1 and 1/4 cup warm milk. At isang beaten egg. So, ginamitan na natin ng dough mixer para madali. Pwede din naman magmano-mano sa pagmasa. Kaya lang, medyo matagalan po ang ating paggawa nitong tinapay. Pero okay lang, wala namang problema. Pag medyo sticky po, itong ating dough ay maaari tayong magdagdag ng mga about 1 to 2 tablespoon of flour. At pagkatapos ay pwede na nating ilipat dito sa isang bowl. So, lalagyan muna natin ng konting oil para hindi dumikit. At pagkatapos ay mag-brush lang ng konting cooking oil dito sa ating dough. At takpan lang ng cling wrap at saka tea cloth at hayaan lang nating umalsa ng mga about 1 to 2 hours. At pag dumoble na po itong size ng ating dough, punch the dough down to release the air. Ganyan lang po. At pagkatapos ay hatiin lang natin sa dalawa. And then each log, ikakat lang natin ng mga about 7 pieces. In total, mga 14 pieces po na ang nagawa natin dito. So, ito na po yung ating mung bean paste. So, each dough, ipa-flatten lang natin gamit itong ating rolling pin. Yung sides lang po, yung ipa-flatten natin. At pagkatapos ay maglagay tayo ng mga about 1 tablespoon of mung bean paste. So, dahan-dahan lang nating i-close. Ganyan lang po. At pag natapos nating nagawa lahat, ay i-arrange lang natin dito sa isang baking tray. Takpan ng mga about 30 minutes. So, preheat lang muna natin itong ating oven ng mga about 350 degrees Fahrenheit habang nagbabrush tayo ng egg yolk. So, isang egg yolk lang po ang kailangan natin. At pagkatapos ay sprinkle with sesame seeds. So, optional lang po ito. And then, ibibake lang natin ng mga about 15 to 20 minutes. At pagkatapos ay hanguin na natin at pwede na nating iserve kaagad habang mainit pa. So, itry nyo na din itong gawin mga mamshe. Talagang napakasarap po. So, tara, magkape na muna tayo. Maraming salamat!